Dito naman po sa isa pang video ni Senator Alan Peter Cayetano na kung saan kinumpirma niya na okay na daw etong si Senator Bato de la Rosa. So eto, pakinggan po natin. Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far everyone is safe. So far walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Aberin of the NCRPO are here. Halatang kinakabahan pa mga kababayan, no? Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta, kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just... Ayan, kinausap na naman pala sila ni PBBM eh. Diba kinausap na sila ni PBBM, kinausap na rin sila ni Secretary Gibo, mga kababayan. Ngayon na nakakapagtaka dito kay Senator Aimee, bakit pinapalabas niya na kasalanan ng kanyang kapatid? Diba bakit pinapalabas niya na kasalanan ni PBBM kung bakit nangyayari kay Bato yan? Eh maliwanag nga na may arrest warrant si Senator Bato. Di po ba mga kababayan? Ito maliwanag nga oh. Sinasabi niya dito na tumawag na pala, kinausap na pala siya ni PBBM, mga kababayan. At the same time, kinausap na siya ni Secretary Gibo. At papunta na rin etong si John Vic Remulla at pumunta naman nga talaga dyan kanina. Talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Akitin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin ngayon. They will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? So anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the sana talaga trabahuin nyo yan. Kasi pag hindi nyo tinrabaho yan, makikita nyo kung paano magalit ang taong bayan. Maniwala kayo, Senator Alan Peter Cayetano. Sana trabahuin nyo yung impeachment. At sana gawin yung patas at tama yung paglilitis dyan. Politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So, sa totoo nga lang, mga kababayan, yan talaga yung kauna-unahan. Buhat nung naging Senate President siya, buhat nung nagsagawa sila ng Senate coup, mga kababayan, at pinrotektahan nila si Senator Bato, nagkagulo hanggang sa humantong sa ganyan. Baka nga mamaya gawa-gawa nyo lang talaga yan. Para nang sa ganun, pag-usapan talaga kayo. We will report back through the media when we have time, but we're okay po. So sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay. Okay na okay si Senator Bato. Nanonood nga sa mga nangyayari eh. Di po ba, mga kababayan? And then eto, pumunta nga si Secretary John Vic, mga kababayan, at kinakausap itong mga senator. Ayan o. He's assuring us that it was at the DILG. To stand down. To stand down. Dami. Ina-assure daw ni Secretary John Vic Remulla na maayos ang lahat. Kanina. Okay, let me get the everybody's here. Half are in other rooms. Okay, let me get to them.
So, I will, one thing lang. So, Vince called to say the same thing, and he said, Vince, I believe you. You're my friend, I believe you. But he was saying it might be an inside whatever job. I won't think, sabi ko lang, Vince, independent investigation niya. I just want to know. Nandito rin pala si Jamie Bondok na fake news peddler. When we were meeting 2 hours ago, Ito, there sige were some pang staff pulling out, and our staff here umiikot kasi they told our other staff and other senators pull out may mangyayari. And even our deputy secretary, so can do who she is, she got the same text. And she Meron told kasing yung mga kausap senators niya na 4 na senators that were pre-warned, nag-warning na umalis na kayo dyan, may mangyayari. Ibig sabihin ito is our premeditated. side, from the third, Ano daw yung sabi niya? Wait nga lang. so can do who she is, she got the same text. And she Meron told kasing yung mga kausap senators niya na 4 na senators that were pre-warned, nag-warning na umalis na kayo dyan, may mangyayari. Ibig sabihin ito is our premeditated. side, from the 13. Meron daw 4 na senator ang may pre-warning. Ano ba yun? Ulitin nga natin. Sorry She got the same text. And she Meron told kasing yung mga kausap senators niya na 4 na senators that were pre-warned, nag-warning na umalis na kayo dyan, may mangyayari. Ibig sabihin ito is our premeditated. side, from the 13. Premeditated. May binabanggit siya dito mga kababayan na meron daw mga nag-warning. Yung 4 ang sinisisi nila. Oo nga. 'Di ba mga kababayan? Parang ang dating kasi ang sinisisi dito yung 4 na senator na wala diyan. 'Di ba? Parang sina Senator at sina Tito Sen at yung iba pa mga senator. 'Di ba gusto nilang palabasin na pakananong 4? Parang ganun ba? Grabe naman to. Anyway, tuloy pa nga natin. Just to make no. Yeah, we'll Forget about it. I don't have what you have to know. Is that there is another entrance in this building in JSS. And they were drilling holes from there. Yes, so And I told him, I told him, if it was from us, si Mao reported to me, they're inspecting even senators from position administrator na they're inisa CCTV not I can assure you it's not here. The orders this morning are already clear. Ayan o. Di ba parang gusto nilang palabasin nga mga kababayan, yung 4 na senator yung yung 4 na senator yung may pakana. Di ba grabe naman sila. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, ganyan po yung naratibo ng mga DD-shit. Parang ang sinisisi po nila sina Tito Sen at yung 4 na senator dahil nakaalis na daw po yung mga senator. Itong sina Tito Sen saka daw po nangyari yung mga ganyang klase ng pangyayari. Diba? O sabi dito, premeditated round ng 4 na senators. Kaya nga diba mga kababayan? Yan yung naratibo ng mga DD-shit ngayon. Tapos ang pinakamasakla pa dito ang ididiin nila, yung NBI. Yun yung gusto nilang anuhin dito. Idiin dito mga kababayan. Ang gusto nilang pagmukhain dito na na may pagkakamali, yung NBI. Ang problema, sinabi nga ni NBI Director Melvin Matibag na talagang mga kababayan, walang tao na naiwan dyan na NBI, walang taong NBI na naiwan dito sa loob ng Senado at walang taga-NBI dyan. Yun yung pinakamaliwanag na sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag. So ngayon, kung makikita nyo po, nakipag-usap etong si Secretary John B. Cremulya dito po sa mga senator. And then mga kababayan, kung titingnan nyo rin, meron pong inilabas na desisyon. Ito pong Korte Suprema patungkol po dito kay, sa petisyon ata ni Senator Bato de la Rosa. So sabi po dito, basahin po natin. Ito raw, 3 hours ago to nung inilabas mga kababayan. Sabi po dito sa special session ngayong Miyerkules, Mayo 13, 2026, naglabas ang imbank itong Korte Suprema ng resolusyon sa kasong G.R. number 278747 Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato M. De La Rosa, Hon Lucas Bersamin at iba pa na pinagkokomento sa loob ng 72 hours o oras ang mga respondent sa urgent manifestation with omnibus motion urgent manifestation at extremely urgent supplemental manifestation with motion
supplemental manifestation na inihain ni Petitioner Senator Ronald Bato M. De La Rosa, mga kababayan. Sabi pa dito, ituturing na naihainan sa mga partido at mga abogado nito ang resolusyon kapag na-upload na ito sa eCourt PH na nailathala sa website ng Korte Suprema. Binibigyan din si Senator Ronald Bato de la Rosa ng hindi lalagpas sa 72 na oras mula sa pagtanggap ng comment ng mga respondents para maghain ng kanyang reply. Nilinaw ng Korte Suprema na maaari pa ring humingi si Senator de la Rosa ng pangsamantala o madali ang hakbang kung kinakailangan. Sabi pa dito, mga kababayan, naghain si Senator de la Rosa ng urgent manifestation noong ika-11 ng Mayo 2026 bilang tugon sa mga ulat na ang International Criminal Court ICC ay naglabas na ng warrant of arrest laban po sa kanya kaugnay ng investigasyon nito sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato sa Pilipinas. Sabi pa dito, mga kababayan, humihiling si Senador De La Rosa ng Temporary Restraining Order TRO, Writ of Preliminary Injunction o ng status quo, anti-order or etong SQAO para pigilan ang pag-aresto, pagdetine o paglipat sa kanya ng walang paunang pahintulot mula po sa korte. Sabi pa dito, mga kababayan, kinuwestiyon din niya ang bisa ng sabina na inilabas ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na inuutusan siyang magpakita sa Camp Crame hingil sa umano'y mga extrajudicial killings noong siya ay Davao City Police Director. Sabi pa dito, mga kababayan, sa parehong araw, naghain si Senator De La Rosa ng supplemental manifestation na inaakusahan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation NBI ng tangkang pagharang sa kanyang pagpasok sa Senate Session Hall. Sinabi rin niya na may ipinakita si dating Senador Antonio F. Trillanes na kopya umano ng ICC warrant of arrest laban po sa kanya. Humihiling si Senator De La Rosa ng TRO or kaya etong SQAO para pigilan ng NBI at si Trillanes na arestuhin o detinehin siya at maghain ng ICC warrant o anumang banyagang dokumento, mga kababayan. So kung makikita nyo, yan po yung mga na-request po ni Senator Bato de la Rosa dito po sa Korte Suprema, at ngayon binibigyan ng 72 hours, mga kababayan, ito pong si Senator Bato de la Rosa para magsumite ng kanyang sagot o kanyang reply, mga kababayan, patungkol po dito sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, mga kababayan. So hihintayin natin after nitong 72 hours pagka nakapagpasa na itong si Senator Bato de la Rosa ng kanyang reply, kung ano man ang kalalabasan sa Korte Suprema, yun ang malaki ang posibilidad, mga kababayan, na masunod. At sana hindi katigan ng Korte Suprema, mga kababayan, ito pong si Senator Bato. Kasi wala pa naman palang inilalabas na TRO, mga kababayan, itong Supreme Court. Kung hindi pinagpapaliwanag o hinihingaan ng reply, ito pong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, kung sakaling sumagot na itong sina Bersamin, itong sina Lucas Bersamin, at yung iba pa, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, yan po, mga kababayan, yung inilabas kanina na sagot, mga kababayan, ng Korte Suprema patungkol po dito sa petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At saka, mga kababayan, sa totoo lang, hindi lang naman yan yung unang beses na mangyayari talaga yung mga ganitong klase ng arestuhan. Kasi nga, may mga kumakalat na balita na after kay Senator Bato, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na ito pong si Bongo ang susunod. Sabi nga dito, basahin po natin. Galing po ito sa People's Today Ilocos, mga kababayan. Sabi dito, matapos isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Bongo naman ang susunod na ipapaaresto ng International Tribunal kaugnay ng Crimes Against Humanity. Charged ng malapit na kaalyado nilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay former Senator Antonio Trillanes, mga kababayan. Sabi pa dito, ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanagan, ito ay baka medyo buwan pa ang bibilangin natin. Sabi ni Trillanes sa interview sa kanya ng GMA News noong Martes, Mayo 12, mga kababayan. Ayon kay Trillanes, si Go umano ang tagapagbigay ng reward sa bawat maitutumba noong panahon, mga kababayan, na isinasagawa po nila ay madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kaya kasabwat talaga siya
at malaki yung partisipasyon niya sa ginawa ni dating Pangulong Duterte nung panahon po nila mga kababayan dun po sa pagpapatupad ng maling pulisiya nito pong si Digong. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin ito yung nagbabayad o pagiging accountable. Nung namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na. Singilan na ito, dagdag pa ni Trillanes, kaya malaki po ang posibilidad mga kababayan na si Senator Bongo ang sumunod kay Senator Bato. So hindi lang to yung unang beses na makakakita tayo mga kababayan ng ganitong klase ng pangyayari, kasi nga etong si Senator Bongo mga kababayan malapit ding humarap sa pananagutan. So kung kayo po ang tatanungin ano po masasabi nyo, hingil po dito, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po sa usapin na ito.